Kuya, ito po ang araw na kung saan binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos upang ikaw ay lumapit sa Diyos. Tumawag ka sa Diyos habang siya ay nandyan pa, habang naririnig ka pa niya. Darating ng panahon, kahit anong tawag natin sa Diyos, wala na, tapos na ang lahat. Binigyan lang niya tayo ng pagkakataon na lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ang lahat ng tao ay maligtas. Nakita ng Diyos yan na walang kakayanan ang tao na magbago. Nakita ng Diyos yan na ang tao mahina at marupok. Kaya nga si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo upang ang tao nakadepende na lang doon kay Kristo dahil hindi niya kayang mabuhay na sa kanang sarili niya, sa ganang kanyang lakas, sa ganang kanyang abilidad, hindi niya kayang mabuhay ayon sa pamantayan ng Diyos. Kailangan niya ang Kristo na kung saan siya lang ang karapat-dapat na humarap sa Diyos upang tayo ay pagtanggol, upang tayo ay magiging kanyang takpan ang lahat ng ating mga kasalanan. Tatay, nanay, lola, lolo, habang may hininga ka pa, habang may hininga pa tayo, lumapit tayo sa Diyos. Dahil hindi natin alam kung kailan ang ating buhay matapos. Importante, ngayon, bigyan mo ng pagkakataon ng Diyos. Huwag mong bigyan ang panahon na kung saan nasa kalayawan ka, na kung saan sinasayang mo ang oras na nabubuhay ka, sinasayang mo ang pagkakataon na nabubuhay ka, na mayroon pa ng Diyos na naghihintay, na nakatingin, nakatunghay sa'yo, naghihintay kung kailan ka tumawag. At sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigat ang luba sa inyong mga pasanit, kayo'y aking pagpapahingain. Lumapit kayo sa akin. Sa Diyos. Invitation ng Diyos sa atin na huwag naman ninyong sayangin ang buhay na aking pinahiram sa inyo. Namatay si Kristo sa krus sa Kalbaryo at habang siya doon, nakita niya ang kasalanan ng mga tao at ang sabi ng Diyos, mabuti pa hindi ko silang nilalang ang tao, mas sumasama, pasama ang kanilang mga gawa, pasama ang kanilang mga kasalanan, lumalawak ang kanilang kasalanan. Ang sabi niya, mabuti pa na kung saan isakripisyo kita upang sila ay matubos sa lahat ng kasalanan. Din habang nandoon siya sa Getsemani, ang sabi niya, Ama, makapangyarihan kang lubos. Habang siya lumuhod doon sa Getsemani, habang siya nananalangin, sabi niya, Ama, makapangyarihan kang lubos. Walang imposible sa iyo. Sabi niya, habang siya nakaluhod, na tigip ng hapis ang kanyang puso. Sabi niya, Ama, makapangyarihan kang lubos. Mapangyari mo ang lahat ng bagay. Kung maaari, iwas mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Kung maaari, iwas mo sa akin ang saro na kung saan ako ang tatanggap. Natuldok ang pangungusap. May kasunod doon. Sabi niya, habang siya'y tigib ng hapis, nagsalita siyang muli, nanalangin siya muli, nagsalita, nakipag-usap siya muli sa Diyos. Tapos sabi niya, sa tindi ng tigib ng hapis na kanya naramdaman, tumulo ang gadugo na pawis sa tindi ng bigat ng kanyang naramdaman. Ang sabi niya, Ama, huwag ang aking kalooban ang siyang masunod, kundi ang iyo. Dahil alam ni Kristo na kung walang isakripisyo, walang pag-asa ang tao, pwede siyang tugunin ng Diyos at sasabihin, okay, i-iris ko na lang ang lahat ng tao at magawa ko ng panibagong tao. Pwedeng tugunin siya ng Diyos, okay, mula sa iyo gagawa ako ng tao. Ngunit sabi niya, hindi ang aking kalooban ang siyang masunod, O Diyos, kundi ang iyo. Bakit ganon? Dahil kung ang tao hindi lalapit kay Kristo Jesus, walang kapatawaran, walang kagalingan, walang kapayapaan, walang kaayusan. Puro problema, sakit, karamdaman ang kanyang daranasin dahil wala siya kay Kristo. Si Kristo ang tanging handog upang maalis
ka mula sa kasalanan, upang maalis ka mula sa sumpa, upang maalis ka mula sa sakit at karamdaman. Si Kristo ang solusyon. Amen. Si Kristo. Amen. Kapatid, mga minamahal na mga kapitbahay, tatay, nanay, lola, lolo, ate, kuya, pwedeng minsan buksan mo ang iyong puso. Tanungin mo, Lord, bakit ba ako nabuhay sa mundong ito? Para lang ba magproblema? Para lang ba bagsakan ng magkaiba't ibang mga problema? Itanong mo sa Diyos sa mga oras na ito. Di ba sasabihin sa iyo ng Diyos, ang purpose ko kung bakit kita nilalang, ang purpose ko kung bakit kita binuhay, upang ikaw ay maglingkod, sumamba sa akin, bigyan ako ng pagkakataon sa buhay mo, ako ang gagawa, hindi ikaw, abilidad ko, hindi ang iyong abilidad. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal. Ang lahat ng iyong gusto sa mundong ito lumilipas. Natatapos. Pero ang iyong kaluluwa, walang hanggan. Haharap sa Diyos. At sa pagkakataong ito, inanyayahan kanya na lumapit sa kanya dahil yung mga problema, yung mga kasalanan, hindi ho natin kayang resolbahin yan. Si Kristo Jesus ang pag-asa. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sabi ni Jesus. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ng Diyos sa lahat na sumampalataya nito na siyang ikaliligtas nila. Nasa Gawa chapter 4 verse 12. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him shall not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, at ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanyang anak ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung may Biblia po kayo sa inyong mga tahanan, basahin po ninyo ang Biblia. John 3:16, Juan 3:16. Mahal ka ng Diyos. At bukas ang kanyang mga kamay, dalawang kamay. Nakadipa ang kanyang dalawang kamay upang handa kanyang tanggapin sa mga taong sumampalataya kay Kristo Jesus. Sa isang saglit, pwede po bang manalangin tayo? Hallelujah. Yes, Lord. Saan dito? Ano man ang iyong ginagawa, tay, nay, lolo, lola, ate, kuya, naghugas ka man ng plato, nanood ka man ng TV, nakipag-usap ka man sa iyong mga mahal sa buhay, pwede ho sa isang saglit, sabihin mo, Panginoon, Panginoon, naunawaan ko po, nanawaan ko po. pwedeng sundan ho ninyo ang panalangin ito, pwede ho ninyo sabihin, Panginoong Jesus, naunawaan ko po, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo, upang ako'y tubusin sa lahat kong mga kasalanan. Naunawaan ko po na namatay ka sa krus ng Kalbaryo upang ako'y iyong pagpalain. At sa pagkakataong ito, tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Bukas ang aking puso. Pumasok ka. Inanyayahan ko ang iyong Espiritu Santo. Manahan sa aking buhay. Kumilos sa aking buhay. Itala niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At sa panahon na ikaw ay babalik, isama mo ako sa iyong ipinangakong buhay na walang hanggan. Gawin niyo po akong instrumento sa mga mahal ko sa buhay upang sila ay makalapit din po sa iyo. Marami pong salamat. Ito'y aking dalangin, desisyon na may pusong pagpakumbaba.